Isang klasikong kasabihan, kung anuman ang kayang isipin at paniwalaan ng isang tao, kaya rin niyang gawin. Pero paano kung totoo nga ito? Paano kung ang tanging pumipigil sa iyo mula sa buhay na matagal mo nang pinapangarap ay isang desisyon lang? Paano kung sabihin ko sa iyo na 24 na oras lang ang layo mo mula sa ganap na pagbabago ng takbo ng iyong kwento, pero hindi mo pa ito napagtatanto? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, isang araw, magsisimula ako. Isang araw, alagaan ko ang aking kalusugan. Isang araw, sisimulan ko ang proyektong iyan. Isang araw, babaguhin ko ang buhay ko. Ngunit ang isang araw na iyan ang pinakamalaking magnanakaw ng pangarap. Mukha itong walang pinsala, tila matalino pa nga, pero ito ang perpektong panakip-balat ng takot. At ang takot ay maraming maskara, nagkukubli ito bilang pag-ingat, pagiging perpekto, o paghihintay sa tamang pagkakataon. Ang totoo, hindi kailanman dumarating ang tamang pagkakataon. Ang paghihintay sa perpektong sandali ay parang paghihintay sa tren na hindi kailanman darating sa istasyon. Sabi ni Napoleon Hill, hindi kakulangan ng talento ang pumipigil sa tao para lumago, kundi kakulangan ng desisyon. Dahil ang pagpapasya ang nagiging daan sa pagitan ng kung sino ka at kung ano ang kaya mong kahinatnan. At natuklasan niya ito hindi sa pagbabasa ng mga libro, kundi sa personal na karanasan. Ipinanganak si Hill sa isang silid na kubo sa kabundukan ng Virginia, lumaki sa gitna ng kahirapan, at nawalan ng ina sa edad na 9. Wala siyang pribilehyo, koneksyon, o formal na edukasyon na magbubukas ng mga pinto. Ngunit taglay niya ang isang bagay na halos wala sa iba, ang kagustuhang sumubok, kahit walang katiyakan sa tagumpay. Bata pa siya noon, sumusulat ng maikling artikulo para sa ilang sentimo, nang magdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na hindi maiisip. Humiling siya ng interview sa pinakamayamang tao sa Estados Unidos, si Andrew Carnegie. Isipin mo iyan, isang mahirap na binata, walang sapat na kwalifikasyon, kakatok sa pinto ng pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon. Maliit ang pag-asang matanggap siya. Ngunit hindi naghintay si Hill na maging handa. Nagpasya lang siya. At ang desisyong iyon ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at ng milyon-milyong iba pa. Humanga si Carnegie sa tapang ng binata at hinamon siya na gugulin ang 20 taon sa pakikipanayam sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo upang tuklasin ang sikreto sa likod ng tagumpay. Walang sweldo, walang pangako, walang anumang seguridad. Pananampalataya lamang, layunin at isang desisyon. Tinanggap ito ni Hill. At mula sa pagpipiliang iyon, isinilang ang pilosopiya na magiging dahilan upang tawagin siyang ama ng personal na pag-unlad. Kung naghintay siya sa tamang pagkakataon, marahil hindi kailanman maririnig ng mundo ang "Think and Grow Rich." Ngayon, tingnan mo ang buhay mo. Ilang beses mo nang kinumbinsi ang sarili mo na hindi ka pa handa? Ilang beses ka nang pinigilan ng takot na nagkukubli bilang lohika mula sa pagsubok? Naisip mo na ba na marahil ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay na iyong tinatamasa ngayon at ng buhay na nais mong maranasan ay isang sandali lamang ng lakas ng loob? Isang hakbang. Isang hakbang lang. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa University of Scranton na 72% ng mga tao ang hindi sumusunod sa kanilang mga New Year's resolution. At simple ang dahilan, naghihintay silang makaramdam ng kahandaan. Ngunit nauuna ang kilos kaysa sa motibasyon. Kapag kumilos ka, kahit may takot, magsisimulang maglabas ang iyong utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng pag-unlad. Ang pagkilos ay lumilikha ng enerhiya, at ang enerhiya ay lumilikha ng kaliwanagan. Kaya maraming tao ang ginugugol ang kanilang buhay sa paghihintay ng senyales, gayong ang tunay na senyales ay ang kawalang kasiyahan. Ang kawalang kasiyahan ang panawagan sa paglago. At ang paralisis ang sintomas ng mga hindi sumusunod sa panawagang iyon. Napansin mo na ba, sa kaibuturan, na ang takot ay hindi sa kabiguan, kundi sa paghuhusga? Sa kung ano ang isipin ng iba kung susubukan mo at hindi ito magtagumpay. Sabi ni Hill, mas pinipili ng karamihan ang seguridad ng kilalang kabiguan kaysa sa kawalang katiyakan ng posibleng tagumpay. At iyan mismo ang punto kung saan mo kailangang sirain ang nakasanayan. Ang desisyong kumilos ay hindi kailanman magiging komportable. Ngunit ang kawalang kasiyahan mismo ang gumagawa ng espasyo para sa pagbabago. Ang pananatili sa isang lugar ay tila ligtas. Ngunit iyon ang nagpapanatili sa iyong nakakulong. Ang pagkilos ay tila mapanganib, ngunit iyon ang nagpapakilos sa iyo. Hindi mo kailangang makita ang buong landas. Kailangan mo lang makita ang susunod na hakbang.
Isipin si Hill mismo bago si Carnegie, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng pag-uusap na yon. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaang magpasya ang takot para sa kanya. Ganoon din sa'yo. Naroon ang takot. Ang pagdududa, naroon din ngunit maaari kang pumili kung sino ang magmamaneho, lakas ng loob o pag-aatubili. Ipinapakita ng mga pahayagan, istatistika, at mga kwento ng buhay na ang mga taong nakakamit ng pambihira ay mayroong isang bagay na magkakatulad, nagpasya silang magsimula kahit walang naniniwala sa kanila. Si Steve Jobs ay sinibak sa sarili niyang kumpanya bago niya binago ang mundo sa pamamagitan ng iPhone. Si Oprah Winfrey ay tinanggihan bilang isang news anchor bago naging isa sa mga pinaka-impluensyal na kababaihan sa planeta. Wala sa kanila ang naghintay na maging handa. Nagsimula lang sila. At ito ang tinawag ni Hill na kapangyarihan ng desisyon. Sabi niya, ang universo ay nagsasabuatan pabor sa mga nagpapasya ng may kaliwanagan at kumikilos ng may pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi misteryoso, ito ay tiwala sa sarili, ang katiyakan na bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may halaga. Kaya naman, narito ang isang hamon. Pumili ng isang bagay na matagal mo nang pinagpapaliban sa loob ng ilang linggo, buwan, o kahit taon. Isa lang. At sa susunod na 24 na oras, gumawa ng tunay na hakbang patungo rito. Sumulat ng mensahe, mag-schedule ng pulong, simulan ang unang borador, o simpleng gawin ang unang hakbang. Hindi ito kailangang perpekto. Kailangan lang itong magsimula. Dahil hindi nagbabago ang mundo kapag nag-isip ka lang, nagbabago ito kapag kumikilos ka. Naranasan mo na bang magising na may pakiramdam na buhay ka, pero hindi ka naman talaga nabubuhay ng totoo? Ang tahimik na pagkabagabag na dumarating kapag tila maayos ang lahat, ngunit sa loob mo ay may kawalan na parang may nawawala na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito kakulangan ng enerhiya, hindi katamaran, at tiyak na hindi malas. Ito ay kakulangan ng direksyon. Kapag hindi mo alam kung saan pupunta, bawat landas ay tila mabigat. At ito mismo ang napagtanto ni Napoleon Hill sa loob ng mahigit 20 taon ng pakikipanayam sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo. Natuklasan niya ang isang di nakikitang linya na naghihiwalay sa mga bumubuo ng buhay na kanilang ninanais mula sa mga nagre-react lamang sa buhay na mayroon sila. Ang linyang iyon ay tinatawag na layunin. Napansin ni Hill ang isang kahanga-hangang bagay, lahat ng malalaking pinuno, negosyante, at visionaries na kanyang pinag-aralan ay may malinaw, tiyak, at nakasulat na layunin. Hindi sila nagising para tingnan kung ano ang dadalhin ng araw, nagising sila para tuparin ang isang misyon. Ang kaliwanagan ng kanilang mga layunin ay napakatindi na binago nito ang mga ordinaryong araw bilang gasolina para sa isang mas malaking bagay. Sabi ni Hill, kung anuman ang kayang isipin at paniwalaan ng isang tao, kaya rin niyang gawin, ngunit idinagdag niya na kailangan ng isip ang malinaw na direksyon upang makaisip ng anumang mahalaga. Kung walang layunin, kalat ang pag-isip. At ang kalat ay nawawala. Kaya maraming tao ang nakakaramdam ng pagod kahit wala namang gaanong ginagawa. Ang pagkapagod ng isip ay nagmumula sa kakulangan ng kahulugan. At ang kahulugan ay nagmumula sa kaliwanagan. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Positive Psychology ang nagbunyag na ang mga taong nabubuhay ng may tiyak na layunin ay may mas mataas na antas ng psikolohikal na kagalingan, mas matagal na nabubuhay, at may mas malaking emosyonal na katatagan. Nabibigo sila, ngunit binabago nila ang kabiguang iyon upang maging enerhiya para muling magsimula. Para silang may panloob na kumpas na laging nakaturo sa hilaga, kahit na mabagyo ang lahat sa paligid nila. Malalim na naranasan ito ni Hill. Matapos ibigay ni Andrew Carnegie sa kanya ang hamon na lumikha ng isang pilosopiya ng tagumpay, gumugol siya ng maraming taon nang walang pinagkukunan, walang sweldo, nahaharap sa pagdududa, pagtanggi, at pagpuna. Anumang ordinaryong tao ay susuko na. Ngunit hindi pera, katanyagan, o pagkilala ang nagtulak kay Hill. Mayroon siyang mas malaking layunin upang tuklasin ang mga prinsipyo na magpapalaya sa mga tao mula sa kaisipang salat. Iyan ang nagpatuloy sa kanya. Kahit sa mga araw na walang iba kundi kawalang katiyakan at kalungkutan. Nagturo si Hill ng isang simple ngunit nakapagpapabagong ehersisyo, ang tiyak na isulat ang gusto mo, ang takdang panahon na itinakda mo upang makamit ito, ang mga resources na gagamitin mo, at kung ano ang handa mong ibigay bilang kapalit. Dahil ang layunin na walang sakripisyo ay isa lamang kagustuhan. Ang tunay na layunin ay nangangailangan ng dedikasyon.
Pinipilit ka nitong pumili kung ano ang karapat-dapat panatilihin at kung ano ang kailangang iwanan. At marahil kaya maraming tao ang umiiwas sa kaliwanagan dahil ang kaliwanagan ay may kapalit. Kapag tinukoy mo kung ano ang gusto mo, automatiko mong matutuklasan kung ano ang kailangan mong iwanan. Ngunit mas malaki ang presyo ng kalituhan. Ang mga taong walang layunin ay nabubuhay ng reaktibo, nakadepende sa mood ng araw, sa iniisip ng iba, sa kung ano ang iniaalok ng mga sitwasyon. Nabubuhay sila tulad ng mga dahon na tinatangay ng hangin, sumusunod sa anumang direksyon na pinakamalakas ang ihip, at bihirang makarating sa gusto nilang puntahan. Sabi ni Hill, ang pag-aatubili ay ang tahimik na pumapatay sa ambisyon. At tama siya. Ang kaliwanagan ay hindi nangangahulugang taglay mo ang lahat ng sagot, kundi mayroon kang matibay na panimulang punto. Hindi nito inaalis ang mga hadlang, ngunit binibigyan ka nito ng lakas na harapin ang mga ito. Ginagawa nitong hakbang ang bawat araw, at ang bawat hakbang ay nagiging pag-unlad. At hindi mo kailangang magkaroon ng layunin na malaki sa paningin ng mundo, kailangan lang na ito ay tunay na mahalaga para sa iyo. Maaari itong pagbuo ng isang mas mabuting pamilya, paglikha ng isang bagay na nagbabago sa iyong komunidad, o simpleng pagpapatunay sa iyong sarili na may kakayahan ka pa. Isinalaysay ni Hill na minsan, sa mga taon na sinusulat niya ang kanyang mga akda, dumaan siya sa isang panahon ng lubos na emosyonal na kadiliman. Wala siyang nakitang resulta, walang suporta, at nagsimulang pagdudahan ang sarili niyang layunin. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya upang patuloy na sumulat kahit walang nagbabasa. At ito mismo ang tahimik na pagpupursige na ginagabayan ng layunin ang nagtulak sa kanya upang matapos ang Think and Grow Rich, isang libro na kalaunan ay naging isa sa mga pinaka-impluwensyal sa kasaysayan. Kapag alam mo ang bakit, ang paano ay laging lumilitaw. Ito ang isa sa mga hindi nakasulat na batas ng pag-unlad ng tao. Ang layunin ay lumilikha ng direksyon, ang direksyon ay lumilikha ng focus, at ang focus ay lumilikha ng resulta. At kapag mas malinaw ang layunin, mas tahimik ang takot. Dahil ang takot ay lumalago lamang sa pagdududa. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng walang kamaliang plano. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng dahilan na nagpapabangon sa iyo kahit tila lahat ay nagkakamali. Iyan ang naghihiwalay sa mga nagpapakabuhay lang sa mga tunay na umuunlad. At kapag natuklasan mo ang iyong bakit, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang magkaisa, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga relasyon, ang paraan ng paggamit mo sa iyong oras at enerhiya. Biglang, ang kaguluhan ay nagiging kaayusan. Huwag na magsayang pa ng isa pang araw sa pagpipilit na ayusin ang mga bagay. Magpasya kung ano ang nais mong buuin, kung bakit mo nais itong buuin, at kung ano ang handa mong gawin para dito. Dahil kapag malinaw ang direksyon, maging ang salungat na hangin ay makakatulong sa iyo na makarating. At iyon ang oras na ang buhay ay humihinto sa pagiging sunod-sunod na mga araw at nagiging isang paglalakbay na may saysay. Ilang beses mo nang naitanong kung bakit tila sinusubok ka ng buhay sa mismong oras na magpasya kang magbago. Para bang, sa sandaling magtipon ka ng lakas ng loob na umusad, nagpasya ang mundo na subukan ang lahat. Gumuguho ang mga bagay, lumalakas ang takot, nagsasara ang mga pinto. At iyan ang oras na karamihan ng tao ay humihinto. Ipinagkakamali nila ang hirap sa isang senyales na sila ay nasa maling landas, gayong, sa katunayan, kabaligtaran ito. Ang mga pagsubok ay lumalabas hindi para ilayo ka sa iyong patutunguhan, kundi para ihanda ka para dito. Natuklasan ito ni Napoleon Hill matapos ang mga dekadang pag-aaral sa buhay ng pinakadakilang mga pinuno at nagtagumpay sa kasaysayan. Napagtanto niya na ang bawat isa, walang pinipili, ay dumaan sa mga panahon ng pagsubok, pagkabigo, at sakit bago makamit ang tagumpay. At ang tunay na nagpahihiwalay sa kanila ay hindi ang talino, pera, o swerte, kundi kung paano nila binibigyang kahulugan ang kahirapan. Ang pagkabigo, para sa kanila, ay hindi ang katapusan. Ito ay ang proseso. Personal na naranasan ito ni Hill. Matapos ang mga taon ng paglalaan sa pagsusulat ng The Law of Success, umasa siya ng pagkilala. Ngunit ang dumating sa halip ay mga kritisismo, pagtanggi, at katahimikan. Halos hindi pinansin ang libro. Siya ay nalulumbay, nawala ng pag-asa, at nagsimulang pagdudahan ang sarili niyang layunin. Madilim na mga araw iyon. Inilarawan niya ang panahong ito bilang isang disyerto ng isip, isang kawalan kung saan tila walang saysay ang lahat.
Ngunit sa pinakamababang puntong ito niya natuklasan ang isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang pagkabigo ay hindi kabaliktaran ng tagumpay, kundi ito ang guro nito. Sa loob ng mga linggo ng pagsusuri sa sarili at paghihirap, naintindihan ni Hill na bawat pagsubok ay isa lamang paanyaya na muling baguhin ang kanyang sarili. Muling isinulat niya ang kanyang mga ideya, pinahinog ang kanyang mga prinsipyo, at bumalik na mas malakas kaysa dati. Mula sa sakit na iyon, ipinanganak ang kanyang obra maestra, ang Think and Grow Rich, isang libro na babago sa milyon-milyong buhay sa buong mundo. Ang pansamantalang pagkatalo ay nagpilit sa kanya na magnilay, pinuhin ang kanyang pananampalataya, at palakasin ang kanyang paniniwala. Kung wala ang sandaling iyon ng kadiliman, marahil ay hindi niya kailanman nalikha ang obra na magpapawalang hanggan sa kanya. Nangyayari ito sa ating lahat. Marahil ay pinagdadaanan mo ang isa sa mga panahong ito ngayon, kung kailan tila nagiging masama ang lahat, kung kailan walang bunga ang pagod, kung kailan tila hindi ka pinapakinggan ng mundo. Sa puntong ito karamihan ng tao ay sumusuko. Ngunit paano kung ang sandaling ito ang mismong pagsasanay na kailangan mo? At paano kung bawat pagkadismaya, bawat pagkawala, bawat balakid ay ang proseso ng pagpino na nagpapahanda sa iyo, nagpapahinog, nagpapalakas? Isang katulad na kwento ang pinagdaanan ni Abraham Lincoln. Bago maging presidente ng Estados Unidos, natalo siya ng paulit-ulit sa eleksyon, nabigo sa mga negosyo, at nagtiis ng matinding personal na trahedya. Sa bawat pagkatalo, maaari siyang sumuko, ngunit hindi niya ginawa. Nakita niya ang bawat pagkabigo bilang isang batong tapakan. At nang sa wakas ay nakarating siya sa tuktok, hindi matitinag ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Hindi siya ang parehong lalaki na nagsimula, siya ay isang hinubog ng sakit. Ngunit may isang mahalagang bagay dito, ang katatagan ay hindi pagpapanggap na maayos ang lahat. Hindi ito pagsupil sa sakit o pagtanggi sa kahirapan. Ito ay pakiramdam ang lahat ng kailangang maramdaman at, gayunpaman, magpapatuloy. Ito ay pag-unawa na ang pagbagsak ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng paggalaw. Tanging ang mga gumagalaw ang maaaring bumagsak, ang mga nakatayo ay hindi bumabagsak, ngunit hindi rin sila lumalago. Ilang beses mo nang sinubukan ang isang bagay, nabigo, at nagpasya, hindi ito para sa akin. Ilang beses nang nagpaniwala sa iyo ang isang pagtanggi na wala kang halaga. Paano kung ang lahat ng karanasang ito ay inihahanda ka lang para sa isang mas dakila? Natutunan ni Hill na, sa buhay, walang nasasayang, maging ang pagkabigo. Ang lahat ay hilaw na materyal sa pagbuo ng iyong karakter. Madalas din niyang sinasabi na, mula sa bawat pansamantalang pagkatalo, ipinanganak ang isang oportunidad na katumbas ng lakas. Ngunit para makita ito, kailangan ng lakas ng loob na magpatuloy, kahit pa sumisigaw ang lahat na sumuko ka na. Sa sandaling sa tingin mo ay narating mo na ang iyong limitasyon, nangyayari ang pagbabago. Ang pagbagsak ay ang ensayo para sa paglipad. Dito ka natututo kang magbalanse, mag-adjust, magtiwala. Bawat pagbangon mo, lumalawak ang iyong isip, lumalakas ang iyong puso, at lumalalim ang iyong pananampalataya. Walang paglago ng walang pagkawala, walang ebolusyon ng walang hirap. At mas sinusubukan mong iwasan ang sakit, mas hahabulin ka nito. Ngunit kapag hinarap mo ito ng direkta, nawawala ang kapangyarihan nitong paralisahin ka. Puno ang kasaysayan ng mga halimbawa ng mga taong napakaraming beses na bumagsak na hindi na mabilang, ngunit ginamit ang bawat pagbagsak bilang panggatong. Nabigo si Thomas Edison ng mahigit sa 1,000 beses bago na imbento ang bombilya. Nang tanungin siya ng isang reporter kung ano ang pakiramdam niyang bumagsak ng napakaraming beses, sumagot siya, "Hindi ako nabigo ng 1,000 beses. Natuklasan ko ang 1,000 paraan na hindi gumagana." Iyan ang pag-iisip ng isang taong nakakaintindi na ang pagkabigo ay bahagi ng proseso. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay maaaring ang presyo ng mas malakas na bersyon ng iyong sarili na isinisilang sa loob mo. Sa pinakamababang punto ka natututong umakyat. Sa kadiliman nakikilala ang halaga ng liwanag. At kapag tumanggi kang sumuko, tumutugon ang universo. Hindi pinoprotektahan ng buhay ang mga umiiwas sa pagbagsak, ginagantimpalaan nito ang mga pumipiling bumangon. Bawat pilat na dala mo ay patunay na nalampasan mo ang kinaharap na sinukuan ng marami. Bawat sugat na nagdulot ng sakit ay isang buhay na paalala na hindi ka marupok, ikaw ay hinubog. Sinabi ni Hill na ang kahirapan ay nagtataglay ng binhi ng isang katumbas o mas malaking benepisyo. At marahil ang iyong benepisyo ay sumisibol pa. Maaaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit bawat luha, bawat pagkadismaya, bawat hindi ay humuhubog sa iyo.
At isang araw, kapag lumingon ka, mapagtatanto mo na ang mga sandali na tila sumira sa iyo ay, sa katotohanan, ang mga bumuo sa iyo. Dahil ang sakit ay paaralan ng malalakas. At ikaw, kahit hindi mo napapansin, ay natututo ka ng lumipad. Walang tunay na nagbabago hanggat hindi ka naniniwala na kaya mong magbago. Ang isip ng tao ay may napakalawak na kapangyarihan na, kapag hindi ginagamit para sa iyong kapakinabangan, bumabalik laban sa iyo. Sinabi ni Napoleon Hill na ang pananampalataya ang simula ng lahat ng tagumpay. Ngunit hindi siya tungkol sa relihiyosong pananampalataya, kundi tungkol sa isang tahimik na lakas na lumalabas kapag lubos kang naniniwala sa sarili mo, kahit papagdudahan ka ng buong mundo. Ang paniniwala ay ang di nakikitang pundasyon ng lahat ng iyong binubuo. Kung ito ay mahina, anumang hangin ay ibubuwal ka. Ngunit kapag ito ay matibay, walang makakagalaw sa iyo. Ang problema ay, mula sa murang edad, na kondisyon tayong magduda. Tinuturuan tayo ng eskwela na huwag magkamali, tinuturuan tayo ng lipunan na huwag mangarap ng masyadong malaki, at ang buhay, kasama ang mga pagsubok, ay nagpapatibay sa ideya na marahil ay hindi tayo sapat. Unti-unti, ang tinig ng pagdududa na ito ay nagkukubli bilang sayo. At ang pinakamasama, pinaniniwalaan mo ito. Nagsisimula kang mag-isip na hindi ka sapat ang talento, sapat ang talino, o na pinalampas mo ang iyong pagkakataon. Binalaan ni Hill na ang pinakamalaking kaaway ng tagumpay ay nasa loob ng sarili mong isip, takot na nagkukubli bilang dahilan. At ito ang takot na tahimik na pumapatay ng mas maraming pangarap kaysa sa anumang pagkabigo. Ngunit natuklasan din ni Hill ang isang bagay na makapangyarihan, maaari mong ireprogram ang tinig na iyon. Ang isip ay parang isang hardin. Kung ano ang itanim mo, iyon ang tutubo. Kung pakanain mo ng mga kaisipan ng takot, pagdududa, at limitasyon, iyon ang mamumulaklak. Ngunit kung araw-araw mong pinapakain ang iyong isip ng lakas ng loob, paniniwala, at pananampalataya, maaga o huli, lilitaw ang resulta. At hindi ito teorya. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa University of Oxford na ang mga taong may mataas na kumpiyansa sa sarili ay 33% mas malaki ang posibilidad na gumawa ng matatag na desisyon at magpatuloy sa kanilang mga layunin. Hindi sila mas may kakayahan kaysa sa iba, naniniwala lang sila na makakahanap sila ng paraan. Ito ang sikreto na ilan lang ang nakakaintindi, hindi mo kailangang makita para maniwala. Kailangan mong maniwala para makita. Nauuna ang paniniwala sa ebidensya. Lahat ng umiiral ngayon, bawat imbensyon, bawat tagumpay, bawat pagbabago, nagsimula bilang isang ideya na tila katawa-tawa. Nang sinabi ni Thomas Edison na magpapailaw siya sa loob ng bombilya, pinagtawanan siya. Nang magsalita si Walt Disney ng isang parke, kung saan magiging totoo ang mga pangarap, kinutya siya. Nang sinabi ni Hill na ang isip ang binhi ng kayamanan, tinawag itong kabaliwan. Ngunit bawat isa sa kanila ay naniwala bago ito maging totoo. At kung titingin ka sa paligid, makikita mo ang parehong pattern na umuulit. Ang mga taong naniniwala sa kanilang sarili ay lumilikha ng mga oportunidad kung saan ang iba ay nakakakita ng mga balakid. Hindi sila naghihintay ng perpektong senaryo, nililikha nila ang senaryo sa pamamagitan ng aksyon. Ang tunay na paniniwala ay hindi isang lumilipas na emosyon. Ito ay isang estado ng kamalayan. Ito ay kumilos na parang posible kahit walang kasiguraduhan. Ito ay kumikilos bago pa lumitaw ang lupa, nagtitiwala na ito ay bubuo sa ilalim ng iyong mga paa. Marami ang nagtatanong, ngunit paano maniniwala kung tila nagiging masama ang lahat? Sasagutin ni Hill na ang pananampalataya ay nabubuo sa mahihirap na araw, hindi sa madali. Madaling maniwala kapag gumagana ang lahat, ngunit sa mga pagbagsak na susubok at napapalakas ang paniniwala. Bawat pagpili mong magpatuloy, kahit hindi nakikita ang agarang resulta, pinalalawak mo ang iyong kakayahang maniwala. At ang paglawak na iyon ang nagbabago sa lahat. Ipinakita ng isang eksperimento na isinagawa ng mga mananaliksik sa Stanford University na ang mga taong nagkakaroon ng positibong kaisipan tungkol sa kanilang sarili ay nagkakaroon ng kapansin-pansing mas malaking emosyonal na katatagan. Hinaharap nila ang mga hamon hindi bilang banta, kundi bilang mga oportunidad para sa paglago. Ito ang mismong tinawag ni Hill na kapangyarihan ng isang nakadirektang isip. Pinaniniwalaan ng isip ang pinakamadalas mong ipinakain dito. Sa makatuwid, itinuro niya ang praktika ng pang-araw-araw na pagpapatunay sa sarili, paulit-ulit na sinasabi sa sarili, nang may paniniwala kung ano ang nais mong maging.
Hindi ito mahika, ito ay neuroscience, natututo ang utak sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang madalas mong sabihin sa iyong sarili ay nagiging panloob na katotohanan. Ngunit ang paniniwalang ito ay kailangan ding may kasamang pagkilos. Idiniinihil na ang pananampalataya na walang gawa ay pag-asa lamang. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga nangangarap lang at ng mga tunay na nagtatagumpay ay nasa kung paano kumilos ang taong nagtatagumpay, kumikilos sila na para bang lubos na silang may kakayahan. Ito ay totoo kahit walang garantiya, walang agarang pagkilala, at walang kagyat na resulta. Ang ganitong kaisipan mismo ang nagpapabago sa buong takbo ng buhay. Kapag dala mo ang iyong sarili na may matibay na paniniwala, nagsisimulang seryosohin ka ng mundo. Bigla, ang mga oportunidad na dating hindi nakikita ay nagsisimulang lumitaw. Ang mga tamang tao ay lumalapit sa iyo, at ang mga sitwasyon ay nagiging perpekto. Hindi ito dahil sa ilang mahiwagang universal na sabuatan, kundi dahil ang iyong isip ay nagsisimulang makakita ng mga landas na dating nakatago dahil sa pagdududa. Sikat na sinabi ni Napoleon Hill, ang pananampalataya ang panlunas sa takot. Habang lumalaki ang pananampalataya, hindi maiiwasang lumiit ang takot, na lumilikha ng espasyo para sa tunay na pagbabago. Hindi mo kailangang tuluyang alisin ang pagdududa, sa halip, kailangan mo lang bahagyang mas lumapit sa paniniwala kaysa sa pag-aalinlangan. Ang bahagyang pagbabagong ito ang sukdulang pagbabago, ang linya mismo na naghihiwalay sa posible mula sa imposible. Kaya, maglaan ng sandali upang tumingin sa loob. Marahil ang tunay mong kinukulang ay hindi mas maraming kaalaman, mas maraming oras, o mas maraming oportunidad. Marahil ang tunay na kailangan ay ihinto ang pagkompromiso sa iyong sariling paninindigan. Simulan mong baguhin ang iyong panloob na pag-uusap. Palitan ang hindi ko ito magagawa nang natututo akong magtagumpay. Ibahin ang masyado itong mahirap sa ito ay isang hamon na walang dudang magpapalakas sa akin. Aktibong hinuhubog ng ating mga salita ang ating mga isipan, at ang ating mga isipan naman ang nagbibigay hugis sa ating realidad. Linangin ang paniniwala bago mo pa makita ang ebidensya. Kumilos na para bang nasa iyo na ang iyong ninanais. At kung sakaling bumulong ang takot na wala kang kakayahan, alalahanin ang malalim na salita ni Hill, anumang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, ay kaya niyang makamit. Ito ang pinakamakapangyarihang batas ng buhay. Yakapin ito ng buong puso, at ang mundo, walang tanong, ay maniniwala rin sa iyo. Walang tunay na magbabago hanggat hindi ka nangangakong maniwala sa iyong sarili at kumilos, kahit walang garantiya. Ang iyong paniniwala sa iyong sariling kakayahan ang nagmamarka sa unang hakbang ng lahat ng tunay na pagbabago. Pinipigilan ka ng pagdududa, ngunit ang pagkilos, na pinalalakas ng paniniwala, ang tunay na nagpapalaya sa iyo. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga simpleng nangangarap at ng mga tunay na nagtatagumpay. Kaya, tandaan ang makapangyarihang katotohanan ito, ang hinaharap ay hindi nabubuo sa simpleng intensyon, kundi hinuhubog sa pamamagitan ng mapagpasyang pagkilos. Ngayon, kung handa ka nang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, at umakyat ng isa pang baitang sa iyong hagdan ng karunungan, ang susunod na video ay handa at naghihintay sa iyo sa screen. Dito, matutuklasan mo kung paano maging mas mahusay ng 1% kaysa sa iyo ngayon, isang tila maliit na pagpapabuti na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sabik akong naghihintay sa iyo sa susunod na video.